Kayo'y nakikinig sa Usapang Matching Podcast. Kwentuhang may laman pero minsan wala. Kwentuhang profesional pero minsan hindi. Kwentuhang seryoso pero minsan kuwela. Makakasama nyo Simon, Rodney at Jinel. Tara na, andito na sila. Okay, guys, welcome. Okay, So, welcome finally, guys. Pag-start na. Oo. Pang third try na. Baka maabutan pa to ng vaccine kaya simulan na namin. Third try na natin to. Huwag kang Third pa mag-alala, lang huwag ba? kang sumuko. Oo. Habang may virus pa, may pag-asa pa tayo. So, ayun, bakit nga ba tayo nandito? Okay. Oo nga, Ba't oo nga. nga ba tayo Bakit nag-mon? Hindi ko rin alam. Matutulog na sana ako Actually, So, Quality matagal content ng- to, quality content. so Yeah. disclaimer. So, kapag ka mayroong nabanggit dito na facts, baka nagkataon lang. So, wala to. Pakinggan nyo to pag wala na kayong ginagawa. Before kayo matulog. Pero pag meron kayong importanteng ginagawa, wag kapatid. At pag in-advise ko pakilala sa ka inyo, muna. pag kayo ay, pakilala ka mo naman. Simon. Simon. Yeah, ako Simon. Johnson Panulino. Yan. Ako rin si Sa mga matching. Si Rodney Ako Bautista. naman, okay, ako naman si Jinel. You can always call me Kuya Nel. Kuya Nel. Yan, Nel. Kuya Nel. Jenel Kuya, or oy. Joel? Basta may L. Okay. So, yun. Paano nga ba natin to na-conceptualize tong ganito? Oo nga, ano. Nakikita natin sa Ano Facebook, ba dami pumasok sa nagaganito isip eh. mo, Mon? Nakikita ko sa Facebook, dami nagaganito. Sabi ko, bakit natin hindi i-try? Kayain natin. Advice ko lang sa inyo, pag kayo ay bad mood, wag kayong makinig nito ha. Baka mas lalo kayong bad trip. Hindi, Actually, ang initial kasi nito na naisip ko, bakit natin i-start to para mag-share ng kaunting knowledge. By the way, kaunti lang yung talaga yung background knowledge kasi, namin. Maraming kalokohan, konting knowledge. yung Ito konting knowledge na yan gusto namin i-share para paano ba, madagdagan or lumago. Di ba? Ganyan naman pagka konti. Pagka sinare mo, dumadami. Wag lang mabawasan ha. Oo. Yung konti, baka maubos pag hindi namin sinare, di ba? So, yung sharing is one way to grow. So, naisip namin na mag-set up ng ganito. So, by the way, yung background naming tatlo is accounting. So, kami ay mga Accountant. CPA. Accountant. Cannot pass anymore. Doktor. Cannot pay anymore. Yan. So, sa accounting yung background namin Cannot pay anymore. So, si Janelle is, I think, saan ka nga Certified connected pulubing ngayon? Connected ka sa isang... Ako ngayon, nakakonect ako ngayon sa internet. Yan. Hindi, anong company ka? Huwag mo na banggitin yung Anong company. company? Wag na, parang... Industry. Anong industry? Yan, tubig ang aming kinabibilangan kong industriya. Utilities in particular. Okay. Nel, magkano yung ice tubig? Magkano ang ice tubig? Depende Magkano depende sa iyo kung gusto mo. Depende sa iyo So, isa sa mga... Nakadepende yan sa iyo. Isa sa mga... Tagabukas ng tagabukas ng bulb. Hindi, ano nga Janelle, di ba? Parang finance manager ng isang utility company. Oo. Ng kilalang utility Wala nang company. ibang mapili Oo. Ito pwede na siguro to. Kawawa Ayan. tong bata na to. I-promote na natin to. Promote na natin to. Dalawang Ilang taon na to dito dinideliver. Oo. Yan. Si Rodney naman, ikaw Rod, ang background mo is Virus ang background yan. OFW. 3 years na OFW dito sa Papua New Guinea. And nag-work sa isang hospital, healthcare industry. so, si Rodney yung pinaka chief financial officer yan. Tama ba, Rod? Yun. Sa hospital. Sa hospital. Accountant hindi ako doktor Hindi Pero sabi nila yung mga Isang So, balik tayo utility. dun sa sinabi ni
sorry mo na, balik ka, Sige lang. So, isa sinabi niya kanina, na conceptualize to. So, happy kami actually kung may kahit isang tao lang na mabago yung buhay Parang networking. para mapasa. Basta importante lang, ikaw ay open-minded. Yan ang maganda dyan. Bukas ay yung isip. Yan. Gusto mo bang yumaman? Mabago na in a good way Hindi yung mabago mas lumala. Yan, so yun nga. Kaya, Sorry mo, actually, sorry, ako pala yung ikaw naman background ko mo, saan ka nag-work? ngayon is law firm ako connected. So, dito lang sa Pilipinas. Ikaw yung kriminal, hindi naman. Ako yung sinasampahan ng kaso. Ay, kayo sinasampahan. Sa accounting ako ng isang finance Sa law firm. accounting. Finance ng isang law firm. Startup law firm sa Maynila. Yan. So, yun yung background ko. So, I think sa ating tatlo, diverse talaga. So, mayroong sa utilities. I think yung kayong dalawa, nanggaling din kayo sa audit, di ba? So, isa sa mga sikat. Hindi ko nabanggitin, pero SGV yan, di ba? Oo. Doy, Doon sa salamat sa sponsored pa nga pala ng tubig dito. Oo, hanggang dyan, umabot yung tubig. Oo. As tubig. So, yun nga. So, ang goal natin dito is parang isang friendly discussion siya actually. So, maraming mga paminsan-minsan panakanakang mga matututunan. Sana na Anong episodes natin pala, Doy? Ang release natin ng episodes Every week? Per year? Akala ko isa. Siguro every COVID. Every week, pandemic every na tayo week. nag-release. Ito ang first and last. Welcome sa aming first and last episode. Si Junel. Hello, Junel. Ah. Okay. May So, yun. customer Dito lang bang ako. bumili? Oo, So, meron this- customer nagsabi, gusto pang mangutang. Sabi ko, sige, okay lang. So, I think yung first natin na gusto nating i-drive yung discussion natin this week is finance and money lessons from this pandemic. So, for sure, And then, very timely ang topic na yan dahil nga sa nangyayari ngayon. So, ano ba yung mga pwede nating matutunan financially? Ano yung mga dapat nating mga reminder sa atin this time. So, hindi daw ordinary times very extraordinary. extraordinary. Pag nangyari to, pag hindi ka ready, hindi siya madali pag hindi ka ready. So, anong gagawin natin? Ay, nandito na naman. So, paano natin to Wala, atakihin? Diba? So, yun yung ating topic ngayong linggo. So, Okay. Naway meron kayong mapulot na kahit konting kaalaman. naway talagang pang malakasan din. Pwede na pang i-share Okay, na ba natin na. yung konti nating nalalaman? Oo, share na yan. Yun na yun. Baka mabawasan pa yan. Okay, sige. Ikaw Ano mo ba? naman, mauna. Sige. Sa akin, gusto kong i-remind sa ating lahat, sa atin, personally, yung importansya siguro ng budgeting. Okay, kuha Budgeting. kami ng papel. Budgeting. Sulat mo yan. Budgeting. Okay. So, budgeting. So, pag Ano ba ang sinabing budgeting mo? ano siya in other words, parang plano mo, paano mo i-spend yung pera. Ganyan. Okay. So, halimbawa, meron kang sweldo na, sabi natin, let's say, 100,000. Ano? Si Rod let's na say- yan. Si Rod Si Rod na yan, pag wag na yung, si 100,000. Rod na yan. Let's say 100,000. 10,000 in a month. So, pag sinabing budgeting, so, paano mo gagastusin yan? Paano mo siya, saan mo siya ilalagay? So, may mga nagsasuggest, mga nakita ko na rule is, sabi nila is yung 50, 30, 20. Ano ba yun, Mon? Style. Ano yung 50, ano yung 30, ano yung 20? Pero gusto kong baliktarin yan gusto kong i-reshuffle. Gusto kong gawing 20, 50, 30. Oy, Okay, so- pwede. okay. Binaliktad mo. Yun na yun. 20. Konti Parang, kaalaman lang. Mon, wag mong damihan masyado. Sabi mo, konti lang. Kamanti lang. Ano ko lang, i-breakdown ko lang yun. Yung konti na yun. Sila. So, yung 20 is yung
savings. So, kaya ko inuna yon kasi gusto kong i-point out, i-emphasize na importante na bago mo gastusin yung buo mong sweldo or buo mong kinikita, Save mo na. income, mag-save ka muna. Save At mo least 20%. Although, hindi yan, tawag nila yan, hindi yan fixed. Hindi fix. Pwede mong taasan, pwede mong babaan. Ah, Pero, Depende more or less, sa income, no? depende sa'yo. 20%. At least. Okay. Saan papunta yan, yung 20%? Mamaya i-discuss ni Rodney kung paano yan. Si Rod niya mag-discuss niyan. Si Rodney mag-explain saan natin ilalagay yung 20%. Pero ito muna, paano mo hatiin. Okay? Yung 50 is yung sa mga needs. So 20 Ano is ba yung needs? savings. Yung Savings. 50 sa needs. Needs, okay. So pag sinabing needs, ano yan? Ito yung mga gastos na hindi mo talaga maiwasan. May iwasan. Mhm. Kain. Ano yan, yung Bombay, bayad sa Bombay. Mga ganon, hindi naman yan. Hindi, kung nangutang ka na. Yung hindi mo kung kailangan maiwasan talaga eh. Oo, kung kailangan mong bayaran na, hindi, kailangan mong budgetan. So, Okay. mag-budget ka dyan, 50%. So, pag sinabi mo... Kailangan ba nating mag-budget sa ano mo? Sa magnanakaw? Anong klase magnanakaw ba yan? Budgetan natin yung magnanakaw mo. Kasi baka ma-hold up ka, baka dapat kunting budget ka rin sa magnanakaw. Ay, hindi naman yan. Kung regular kami nakawan, baka hindi mong budgetan. Yan, so... Pero kidding aside, mag-ingat tayo. Ang point is... Madiscarded din yung mga magnanakaw ngayon. Dapat maging goal mo every month or kung kailan pumapasok yung income mo. Dapat hindi mag-exceed ng 50%. Dapat yung fixed expenses mo. Pag sinabing fixed, yun yung mga expenses na hindi mo talaga maiwasan gawin. Like pagkain, let's say, renta. Paano Mon, tanong lang ako, paano naman yung mga mahihirap na natin na mga kababayan? Example, sakto lang talaga, ito yung sweldo, sakto lang din sa needs. Uy, kami yan, Rod, ha? Kami yan, mga mahirap. Yeah. Ayusin mo. Actually, yun nga, actually, tinry ko, ito gusto ko lang i-share din na nitong nakaraan, nagtry ako mabuhay personally, parang tinry ko talaga na 500 peso 1 week budget. Nagkwento ka to sa inyo eh. So, tinry ko kung Uy, parang budget natin yan 1 month nung college. Oo nga. So, tinry ko. So, alam mo anong nangyari? Resulta? Kaya pala na kung 500 buhay ka, 1,000 buhay ka. So, ibig sabihin, Ano yun? Pag nagutom ka mo, tingin ka na lang sa langit. Hindi, marami namang ways to para bumili ng mga murang pagkain or magluto ka. Ganyan. Luto na lang. Diba? Luto. So, ang point ko is, Damihan lang tubig no, na inom. hindi, luto ka munggo. Yung sa buhod ko. Damihan mo lang tubig na inom, mabubusog ka talaga niyan. Ang point ko is, Ayun, discard. kapag gusto mo talagang makatipid or gusto mo mag-save, talagang may paraan. Yun lang. So, kahit gaano kaliit yan, kung lalo na kailangan mag-budget pag maliit. So, Maliit. At ngayon, nataghirap. lalo, para pag lumaki, di sanay ka na. Kaysa naman maliit, wala ka naman budget, ano pang maiwan yan? So, zero yan. Diba? So, yun yung importansya. So, 50% sa needs, yung mga fixed Budget. expenses. Tapos yung natira, Importante talaga. 30. So, yung 30, yan na yung pwede mo lang i-budget yan sa wants, siguro. Para hindi ka na rin, di ba? Baka trabaho ka ng trabaho para na, di ba? At least para ma-enjoy mo rin yung may Once in famous life. quote yan. Halimbawa ngayon, manood ka sa sine ngayon, mga ganon. Manood ka na sine, Wala na sini ngayon, Doy. Wala na ba sine ngayon? kain ka sa labas, or Di ba? sa labas. or budget mo for Pwede- travel. Oy, yung kain sa labas, pwedeng matipid pa rin yun. Saing ka sa loob, dalhin mo lang sa Yeah. labas. Kain. Yan, maganda yan. Dalhin mo yung kaldero sa Jollibee. Yun lang. So, I think yun isa sa mga basic ng bike. Hindi siya fixed rule na 20, dapat 20%, 50%. But ang point Hindi is, talaga. dapat may nakaalat lang na for savings, for needs, Hmm. and wants. So, yun lang yung gusto kong emphasize sa budgeting. Tama So, yan, oh. Well, yeah, yun yung theory. Pero gusto kong tanungin kayo, kayong Rod and Janelle. Sige. Paano ba sa inyo personally, paano nyo ginagawa? Meron ba kayong mga applications na ginagamit? Paano Sige, nyo? sige. Ako personally, marami- sige, sinong mauna? Si Rodney? Yung applications na banggit ni Mon, kung may smartphone ka, maraming free applications sa Play Store or sa Apple Store na mga budget app.
para ma-track mo Oo. talaga. Pero pwede naman old school, sulat. No, sulat ka. Excel. Sa Problema. Excel. Sa Excel. Nga pala, Excel din pwede. tama Rod, thank you Rod, nabanggit mo na dapat importante na nakasulat. Oo, malaking bagay Nakasulat. na nakasulat yung budget. Ayan. Wag lang sa I-share. sa Oo, yan. sa ulo. Sa baka- theory. Pwede isulat lang sa kamay, makalimutan. Day? Sulat sa kamay lang. Kung hindi ka Isulat nagugas sa ng kamay, dingding. okay lang. Basta ma-remind. Isulat sa dingding. Oo. Yan. Sa sapatos. Okay Ikaw, lang ba? Rod, paano mo ginagawa yung personally? Paano ka nagbabudget? So, ganun din. Actually, very helpful yung sinabi mo. Ganun talaga. Sa simula dapat may disiplinang kasama yun eh pag nag-budget ka. So, yung pagbabudget, kasama na dun yung philosophy ng disiplina, ng pagkontrol ng pag-spend ng pera. Pwedeng, nagsusulat ka, nagbabudget ka, pero puro gastos pa rin ang labas na di-defeat yung purpose. Yun lang. Dapat talaga may disiplina. Ikaw, Doy, Janelle, Hindi, paano Eh, mo, Rod? Halimbawa, sa'yo, paano mo, Personally, ano yung budget mo na exercise? Parang ganun. hindi rin ako strict na kung nasusunod talaga halimbawa every month ganun. Kasi flexible depende sa need. Pero ang isa diyan dapat habang pag kinokontrol mo yung expenses mo. Ito yung paniniwala ko yung expenses mo pag kinontrol mo, yung natitira kahit minsan hindi mo na problemahin kung saan napunta. Ibig sabihin napunta yan sa savings mo, napunta sa investment mo, napunta sa tamang paraan yan. Pag kinontrol mo yung expenses mo. So dapat careful ka talaga sa pagbibuild up. Paano control, Rod? Sa isang araw na lang, isang beses ka kakain. Control talaga yan. Tama. Yung nabanggit na ni Mon, yung needs. So needs, hindi mo talaga mawala. Tapos pwede mo pang i-cut yung needs mo. Halimbawa, hindi mo naman talaga need yung soft drinks every day. So cut na lang. Yung mga kung saan ka mas makakatipid, doon ka at hindi naman magsasuffer yung health mo, hindi magsasuffer yung ano. Yeah. Ngayon, yung matitira doon, depende na yun. Marami pa sila sinasabi, yung investment fund mo, savings fund, retirement fund, travel fund. Anyway, nasa sa'yo na yan. Pero para sa akin, ang prinsipyo, pag dinisiplina mo yung sarili mo sa expenses, yung the others, less to worry na yun. Okay. Ako, ang dami na nanonood Sa'yo, Nel, paano mo ginagawa yan, Nel? Dapat konti lang, Ako, Paano konti lang. Paano? Ako naman, dahil Konti lang nila. lang din talaga. Dahil konti lang yung kita ko, konti lang din yung aking masishare. Dahil ang ginagawa ko, ako personal na ginagawa ko, tinatype ko talaga sa Excel. Meron akong financial forecast talaga. Ang tawag ko doon cash plan. So dahil tayo meron hindi kaya ng mga panganan pang milyones na may pang cash plan. milyones na yan. Halimbawa, bubili ka lang ng tubig, 20 pesos. Hindi. Excel mo yan. Hindi. Ang point ko doon, hindi man sa exact, pero at least may plano ka. Makikita mo i-trend mo makikita mo naman yan. Hindi naman talaga as in Excel na sinusulat ko talaga yung as in nag-grab ako ng ganito, ganyan. Masyadong in-estimate ko lang, in-estimate ko lang in the average ito yung grab ko sa isang araw. So ito yung grab ko sa isang linggo. Ito yung pagkain ko sa isang araw, ito yung pagkain ko sa isang linggo. Ang ginagawa ko niyan, pino-forecast ko yung 6 months ko na na gastos. Tapos meron din akong forecast na 6 months na income. So makikita ko doon anong kukulangin or kung hanggang saan yung level ng cash position ko. Mahirap niyan pag forecast mo pa lang, na-stress ka na. Na-stress ka na, Nahirap yan. Yung sa isip pa lang, ubus na agad ang pera, hindi pa dumarating. So doon papasok doon papasok yung sinasabi ni Rodney na kontrolin mo yung expense. Not unless Saka laking tulong yan din nila, yung naka-advance yung budget mo na 6 months. Kasi alam mo kung saan talaga pupunta yung, di ba? May nabasa akong ganun na although hindi naman siya talaga rule of thumb, pero at least yung 6 months kasi na yun, titingnan mo may pera pa ba ako? May pera pa ba ako talaga niyan? Yan, 6 months. Lalong-lalo na ngayon. Titingnan nyo kasi, lalong-lalo na ngayon, pandemic, so uncertain ng buhay. So, dapat prudent talaga. Kasi cash is king So, kahit saan ka. So, yun ang ginagawa ko personally. Sino yung queen, Doy? Kung cash ng tagahawak king. ng cash. Yung Bombay. Kasi, yung tagahawak ng cash ng queen. Yeah, tama din, El. Tapos, ang ginagawa ko din personally,
dahil meron akong, yun nga, may kahit paano napagkatiwalaan naman tayo ng bangko, so meron tayong credit card. So, ang ginagawa ko, nasagad ko yung ng credit card. Kumbaga, may sweldo, so instead na cash yung pambili ko, kini-credit card ko para in case kung may emergency man, hindi mahirap naman i-credit card yung emergency, kay cash mo yun eh. So, kumbaga inuuna ko muna yung, kumbaga isagarin nyo yung terms ng nyo, ng credit card. Tapos, Credit card. Tama. ang ginagawa ko din, nililista ko talaga yung transactions ng credit card. Para pagdating ng SOA, titingnan ko ngayon kung tama ba yung binibill niya sa statement akin. of account, di ba? Statement Yes, of account. oo, statement of account. Oo. Tama. Yun ang ma-share ko. Ayun. Na, Ayos yan. i-excel nyo talaga. Ako din parehas tayo din sa sa 60 months. credit card, ganyan din ako. Actually, ako as much as possible credit card para na monitor ko yung transaction. Kasi minsan pag kinash ko, I think medyo baliktad tayo dyan ng part, no? Pag kinash ko, hindi ko na alam saan punta yung ko. Saan napunta? Oo. So, pag Ginastos. nag-grocery, ganyan, credit card yung ginagamit ko. Pag nag-grab, credit card. Para at least monitored yung expenses. Alam mo saan napupunta, may statement. So, mas madaling i-adjust yung budget mo. Halimbawa, may budget ka, pwede mong balikan. Ano bang pinagagastusan ko 4 months ago, 3 months ago? So, yun. Tama yan. Tama. Tapos, Tama yan, Tapos tama pag Kasama sa binalikan mo, record na-stress ka keeping. na. Tapos yun nga. Kung binalikan mo, na-stress ka na, ay wala, stick ang ganito pala to. Kung blessed ka na mayroong Excel, I think pinaka-okay yan, mag-Excel file ka. So, Meron kang budget. income, meron kang gastos. Yun na. So dapat present yung dalawa kasi kung gastos lang tapos walang income, ay may talagang problema ka na niyan. Simplihan So, basta ang simplihan importante lang may natin. document. Document. Simplihan lang natin. Yung principle talaga naman. Dalawa lang naman yan. Income sa expenses. Tama, di ba? So, kung magkano yung ini-income mo at magkano yung ginagastos mo, Dapat wag ang yung rule daw magpas. sabi ng Chinese, sabi ng Chinese, pag ikaw kita piso, wag gastos dos. Kasi yan ang daw ng poverty eh. So, tama yun. Control. Tapos ilista. Yun na yung principle. Budgeting. Yeah, I think yun lang. Okay. Pwede natin matutunan dyan. Then now, gusto ko rin Next. ma-discuss natin kahit konti yung paano ba yan, emergency fund. So, meron ka ng budget. So, kailangan mong budgetan din yung emergency, di ba? Emergency fund. So, ano nga ba yung emergency fund? paano ba Narinig yan? ko na yan eh. Janelle. I think si Janelle expert sa mga emergency Ayan, kasi pag mga emergency kasi nabanggit niya talaga, kanina. yan. Marami akong emergency talaga. Halos araw-araw emergency. Malala. Yun lang yung emergency nga na napipredict mo na. Na-predict na yung emergency. Tomorrow may emergency naman to. Mga ganun. Uy, magtikat pa ng mahulog ang aking kamera. yun nga, so Okay. so paano ba yan? Ganito. I mean, Janelle, ano bang emergency? hindi, Yung emergency question. fund. Paano ba yan? Ngayon, halimbawa, ngayong pandemic na to, gaano siya ka-importante? Ay, mahalaga yan. Kasi unang-una, pag wala kang naipon talaga ngayon, tapos biglang nagkasakit, wag naman sana, talagang kakamot ang ulo mo. Oo. So, ano ba yung emergency fund? Ang pinaka-layman's term niyan, ipon yan. Ipon para in case, ipon na madaling makuha in terms na may problema ka. Na kailangan mo talaga siyang kunin. So, ang dapat pinaka-rule nakalagay siya sa sa bangko, sa ibibili ng property, or nasa stocks. Agree. Sa liquid, Dapat nakalagay yan sa liquid na instrument. O, So, pag sinabi natin liquid, yun nga, sabi ni Rodney, madaling i-withdraw anytime. Madali lang makuha, yes. So, Madaling i-withdraw. kasi pag emergency ka, tapos kailangan pa ng 2 months o 3 months, kailangan pang ibenta yung lupa, patay na. So, may Hirap na. Tama. Ang bangko kasi, kaya mo yung i-withdraw anytime. Mga savings account, savings So, account. paano yun, Janelle? Savings account. So, pag build up ka every month ng emergency, gaano ba katagal? Let's say, dapat may rule ba? Ano yung rule naman? Gaano kalaki yung emergency fund? Oo. Ito naman, katulad nung kanina, pero at least kahit paano, at the minimum, at meron kang 3 months na yung mga fix mo na gastos. Like pagkain, like yung kung nakarenta ka, kung meron kang binabayang kuryente, kung may binabayaran kang utang, mga ganon. At least, yung isipin mo kung ikaw ay may trabaho, at least, isipin mo, what if wala kang trabaho sa loob ng 3 months?
3 months. Kaya mo ba bang masusiston yung mga fixed na gastos? Yeah, Yun yung purpose ng isa sa purpose ng Emergency emergency fund. At least 3 months. 3 months. Tapos kung meron hindi mo talaga gagalawin yun. Yes, hindi mo talaga gagalawin. So, bi-build up mo yan, di ba? From your, let's say, monthly income. So, pag na-build up mo na, so, stay mo lang dyan. So, Stay mo lang yun siya. hintay ka na lang ng emergency kasi for sure, in your lifetime, pag buhay ka pa, may darating at darating talaga yung emergency. Yes. Oo. So, matatanggal ka sa trabaho, lalo tulad ngayon, very uncertain, kakasakit. Oo, totoo Diba? yan, totoo yan. Tama. At ang matindi niyan, Marami. halimbawa kung may sweldo ka, talagang ibang ko muna agad. Kasi kung ang emergency mo ay hiraman ka ng kamag-anak mo, mahirap yan. Mahirap na emergency yan. Actually, may parang concept din dyan na sinasabi mahirap sila yan. na Pag hindi nasa ka bangko dapat, na, di wala ka na pahiram. hindi ka dapat yes ng yes sa ganyan. Although, di ba, hindi, Mahirap sa sitwasyon eh. lalo mo pag alam hindi ka minsan, ready. Oo. May rule dyan. Ewan ko lang, masyada na ba tayo mapapahaba? Mabilis lang. Ang sabi nila, yung rule ng lifesavers, yung number 1 rule ng mga lifesaver, yung mga, di ba, nagre-rescue. Ang rule nila dyan, save yourself first. Parang selfish pakinggan, di ba? Pero, halimbawa, ikaw lang ang nagtatrabaho sa pamilya niyo, dapat make sure mo na ikaw magsusurvive in the next 3 months. Kasi nga, pag ikaw lang ang inaasahan nila tapos ikaw pa ang nawala ng trabaho, na broke ka, wala. Patay din sila lahat. Nakaasa. So, dapat ikaw, mayroon kang backup talaga. So, halimbawa, minsan, mape-pressure ka, manghihiram, ganun. Hindi mo talaga galawin yung emergency fund na yan. Kung may extra lang, no? Agree. Sa inyo ba, Mon, sa Karod, paano ba ang in real life scenario? Ano ba ang masishare niyo tungkol sa emergency fund? Actually, medyo nagbago yung approach ko sa emergency fund nitong pandemic. So, dati parang okay yan sa akin yung 3 months to 6 months na emergency. Pero parang during this time, kailangan kong dagdagan. Kasi very uncertain yung panahon. Pwedeng magsarado yung kumpanya nyo. Kasi hindi mo alam diba? Yung mga nangyayari. So, ang tingin ko, dapat i-adjust ko yung emergency fund ko to 1 year. Emergency fund. 1 year. So, kailangan kong i-build up. Buhay ka yan, kahit nga nasa bundok ka niyan, Mon, buhay ka na. Diba? Kasi, tama. Hindi talaga nakakatakot yung panahon ngayon na hindi natin alam kung matapos actually in 1 year Kasi, di ba? Kaya nga, mahirap. Ang daming, for sure may mga kababayan tayo na hindi nila ina-expect na matatanggal sa trabaho, magsarado yung kumpanya. Marami talaga. So, I think, at saka ang reality ngayon, parating pa lang yung problema sa economy. Correct. Yeah. So, next year natin yung maramdaman. So, ngayon marami nang nagsasara ng mga trabaho, mga negosyo. Tama. Unang factor niyan, marami kung halimbawa kung maghanap ka ng trabaho, marami ka ring kalaban. Tama. Ayan, yan ang pinakamahirap. Tapos freeze hire pa. Ayan ang mahirap. So, paano ba? May question ako. So, doon sa kaninang sinabi ko na budgeting, 20%. So, paano nyo pinapasok yung emergency fund? Saan nyo kukunin? Doon sa 50% or sa 20%? Or i-build up mo muna siya bago ka mag 20%? Actually, i-build up mo muna siya. Ang principle i-build up. Bago ka mag-start mag-savings, dapat may emergency fund ka na. Okay. So, muna. Magandang Priority reminder siya. yan na always i-put up mo muna yung emergency. Kasi alam niyo yung magiging tendency, pag wala kang emergency fund, yung buong 100%, magagastos mo yan pag dumating yung emergency. Magagastos. Mauubos yan pag hindi mo pinagandaan. Pati yung savings mo, yung Totoo yan. lahat. So, kaya nagkaka-problema pagkatating ng mga... Sa unang tingin parang gastos siya kasi siyempre ipapatabas mo yung pera mo. Pero in the form of investment yan. Sabihin, ipon yan. Hindi yan parang nawala lang na walang silbi. Masakit lang yan sa una. Ganun talaga yan. Kailangan talagang may disiplina dyan. May disiplina dyan. Tama. So, agree. I think parang medyo marami tayong na-discuss tungkol sa emergency. Oo, marami na. So, sabi natin konti lang, no?
So, baka dumami pa eh. Parang first episode pa lang nagsisinungaling na tayo ah. Alam, Oo. obvious na obvious. Sabi, konti lang. Tapos ang dami ng sinabi. So, I think isa pa sa gusto natin ding i-touch sa first episode natin is yung diversification, no? Ng So, invest. sige, sama natin. Diversification of expenses. Diversification of investment Investments. and diversification of Type of income. Mahirap yan, Mon. Pag-expense ang hindi na-diversify. Sorry. So, income and investment. Diversification. Ang principle ng diversification is dapat huwag ka daw maglalagay ng isang itlog sa isang basket lang. So, dapat ihiwa-hiwalay mo siya. Maraming kayong mababasa about investments. So, pwede kayong mag-research sa Google. No. Tinamad, no? Yun na yun. Hindi. So, example ng mga investments dyan. YouTube or Google. YouTube or Google. Mr. Google, ayan. Mr. Google. Una, I-GNG mo. GNG? mutual fund, ito mga nababanggit na yan, nabasa mo na sa Facebook, narinig mo na mutual fund, UITF, ano ba yan? Ito yung mga regular na ikakalta sa'yo. Pwede kang kumuha ng plan yan sa mga insurance or sa mga bangko. UITF is trust fund, di ba? Trust fund yun. And then, pwede kang mag-invest sa stocks. Paano mag-invest? So, 5,000 lang minimum doon. Pwede kang mag-start mag-invest Sa lupa, mga real estate, di ba? Real estate, lupa, and pwede rin sa Mag-invest business. ka sa libingan. Oo. Mag-invest ka ng libingan, di ba? Pwede yan. St. Peter, pwede yan. St. Peter. Mag-invest ka sa libingan. Investment sila. Tama. Investment yan. Tapos pag hindi mo na kayang magbayad, gagapang ka na lang doon sa So, libingan. And then- in konting background, Rod. So, halimbawa, gusto Yes. kong mag-invest sa Ah. stock. So, ano yung general steps na pwede kong gawin? Pupunta ba ako sa company? Bibili ako ng stock? Hindi. Bibigyan ako Ano ng yan? certificate? Paano ba? Certificate. Mayroon ng mga broker. Yeah. Mayroong pwedeng phone-in broker at mayroong mga digital brokers na available. Brokerage. So sa bangko, lahat ng mga bangko lang ngayon, halos may mga ka-tie up na sila mga authorized broker. Example, yung BDO Nomura, BPI Trade, Metrobank, Metrosec. Pero mayroon din mga yung pinakasikat, yung Call Financials, saka itong PhilStocks. So yan, pwede mag-invest. Okay ba ngayon mag-invest sa stocks, Rod? Okay ngayon kasi down lahat, mababa yung price Yeah. ng mga stocks. Pero hihintayin mo lang Pero muna na lang- mag-reverse kasi pababa pa eh. Sabi nila, don't catch a falling knife kasi pababa talaga yung trend. Nag-build up pa Hintayin kami mo ng muna emergency na- fund, Rod, eh. Wala pa kaming pang Oo. At saka ang ano Anyway. dyan, pera na lang talagang kulang natin, Rod. Yun na lang. Pera Actually, na lang yun para lang makapag-invest. Oo. Mayaman Mayaman na na tayo tayo, eh. pera na lang kulang. Isang rule din ng investment, huwag kang mag-invest sa mga bagay na hindi mo alam. Magtanong. Ang dami na sa scam. Mag-research. Ang daming Dahil na dyan. scam. Ay, nako. Huwag na nating banggitin, di ba? Marami talaga. Pyramiding scams and all. Maraming, 2 nabibigyan weeks, mo. Walang doblehin ko yung investment Bakit? mo. May nasarado na ba? Wala, bawal. Mag-reopen na yun. nga eh. Wala. Ernest. Walang So, nasarado. mag-reopen ulit. Mm. Hmm. Yun lang. So, yung general rule, huwag kang mag-invest sa bagay na hindi mo naiintindihan. So, aralin mo, alamin mo talaga. Okay, yun na. Ano naman yung diversification of income? Ito naman is, sa panahon ngayon, kailangan mo Rod. talaga ng second source of income. So, typical na Pilipino, meron tayong salary, pwede kang mag-extra income. Online selling, 2 jobs. Sumisikat ngayon, pwede ngayon, extra job, extra additional job. And then, freelance, basta may internet ka at may laptop, maraming mga online freelancing na sa next episode abangan nyo. Pwede So kasi natin dalawa lang, no, discuss tama. Either babaan mo yung expenses mo or or lakihan mo yung income mo. taasan mo yung income mo para Income mo. makabawi. Diba? So, Tama yun yun. lang. Dalawang principle lang. Income, expenses. Litan mo yung expenses mo. Lakihan. Para yun yung sasagot din kanina. Halimbawa, paano lang, wala akong extra, saktong-sakto lang yung income ko dun sa expenses ko. So, dun papasok maging madiskarte ka kung paano mo madagdagan yung income mo. Or bawasan Akala yung ko, expenses. Tama. Yun lang, diversification. So, diversification ng investments, actually, ayun nga, you need to be, creative. Actually, yung diversification, adding Rod, income. is parang battle cry ng mga Mm. financial expert na talagang kahit sinong mga financial expert yan yung sinasabi, i-diversify nyo talaga. Hindi ka pwedeng, Wag lang ang utang, no? Hindi pwedeng i-diversify yung utang. hindi, pwede naman. Well, Yan, parang, kasi pag hirap kasi pag
binos mo ba yung retirement fund mo, nilagay mo lahat sa stocks. Ako, di pag nag-crash yan. Tama. Nag-crash yan, So, bonus round. Okay, pag naka-build ka na, di ba? Nag-start ka, nag-budget ka, nag-save ka, may emergency fund ka, nag-save ka, nag-invest ka. Isa dyan, bonus is dapat protection of investment. Insurance. Isa-suggest din namin sa inyo talaga dapat kuha rin kayo ng insurance. That is to protect. Insurance, Kasi unusual events in our lives, madisgrasya, health man yan, or at least protected yung Ayun. Agree. So, yun nga. So, nabanggit na natin yung budgeting, ano ba yun? Emergency fund, Fund. diversification. So, since, pilot episode natin, parang bonus episode, baka hindi na maulit. So, Wow. isagad na natin. bonus. Sagad. Unang-una pa lang First and last na to. Oo. So, magdagdag tayo ng parang, ano ba yung... Una pa lang, paalam na. So, thank you for joining us to our first and last episode. Hindi. Weekly tayo, Brad. Weekly. Akala ko every pandemic lang tayo lalabas mo. Oo, 100 years yan. Ibig sabihin, Hindi. mabubuhay tayo ng Weekly 100 may, years. weekly may COVID. Ngayon, so, Sige. yan ang goal natin. Ano yung mga bonus lessons? So, parang, Ano yung mga personally, ano yung natutunan mo dito sa pandemic na to? Na pwede mong i-share na may matutunan din yung iba. Ikaw, Nel. Unahin natin pinaka-matching dito. Oh. Sige, yung pinaka-original na saging na lang talagang kulang. Kasi, di ba? So, very, let's say, very technical yung una nating diniscuss yung budgeting. So, Kaya ito nga, parang, personally, paano mo siya tinake, malaking no? aral na natutunan mo, parang na gusto mo ring sabihin sa iba na okay, sige, Physically. simulan ko. Okay. Dito sa nangyari sa atin, wala namang nag-expect at hindi namang kaya i-predict yung mga ganitong pagkataon, pandemic. So, talagang nagulat ang lahat. So, isa sa mga life realization pagkagulat doon? Ganon. parang ano dyan. Tapos, Okay. Matching. so, ayun. Isa sa mga natutunan ko talaga personally, dapat aside dun sa financially prepared ka. Kasi yun yung pinag-usapan yan kanina, dapat prepared ka financially. Kasi hindi natin alam in the future kung may second round pa ng mas matindi pang COVID. So, hindi natin COVID alam. version 2. Oo, COVID version. COVID 2.0. 20. Kasi 19 yan, di ba? Oo So, nga. baka COVID 20, mga ganon. So, hindi natin alam. COVID 19S. 19S. Parang iPhone lang iPhone. Oo. So, ayun, dapat, personally, dapat, yung natutunan ko talaga din, dapat yung kalusugan ingatan. Parang ingatan. nutrition So, month yan, dapat- Janelle. Sakto yan sa nutrition month ngayon July. Oo. August ang kumain July, ng Kumain ng gulay. kumain ng gulay. Anong gulay ang gusto mong kainin? Bakit ka kakain ng gulay? Bakit kakain ng gulay? Mga ganun. Para humaba ang buhay. 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 Health is So, wealth. ayun. Tama yan. Health is wealth. Kasi Janelle, tama. Walang kwenta yung pinag-usapan nating budgeting kung patay ka na, totoo yan. emergency fund. Walang kwenta yan. Emergency mo, isama yun sa kabaong, yung pera mo doon. Yeah, so importante, tama. So, So, ayan. siguro dapat nito, Janelle, ingatan ng yung parang mga ito isa sa mga reminder sa atin na, uy, baka masyado ka nang nabibisi sa buhay. Baka nakakalimutan mo yung importanteng part ng buhay mo, Tama. which is yung kalusugan mo. Kalusugan. kalusugan. Yan. Mga natutunan ko, dapat Healthy soul. ingatan. Pagkain, so, Sa bisyo. saktong tulog, So, hindi sa lang yan bisyo. ngayong panahon nila, Parang dapat all throughout your life. Pandemic gawin o mo yan. wala. Yeah, oo. Bisyo, Health is wealth. iwasan. Mm. Okay, ikaw naman mo, anong natutunan mo? Ako, very, Life lesson. medyo on the economic side, siguro talagang jobs are temporary. Yun yung gusto kong Yung. i-point out na Tama. So, dapat business Grabe. talaga mo na. Hindi rin. dapat may diversify.
Diversified yung Diversify. source of income mo. Jobs are temporary. Ngayon, nakita mo talaga na You can be replaced anytime. anytime, kahit regular na empleyado ka, wala. Walang kasiguraduhan yan. Lalo ngayong panahon. Dami nating mga kababayan na from OFW, lalo na pag yung mga especially sa hospitality, cruise ships, hotels, kasi Tourism, mga ganon. Grabe. tourism, airline. So, Yeah. yun nga. Be thankful kung panahon ngayon may trabaho ka. Kisweldo ka tuloy-tuloy. So, be thankful. Kasi hirap ng panahon ngayon. Talagang, di ba? Hindi mo talaga alam. Hirap. Yan lang. So, jobs are temporary. Medyo economics yung sa akin. Sa'yo, Rod. Sa akin naman, in generality, no, tama nga, ang buhay, may kasabihan dyan life, ang buhay daw parang bato. It's hard. Bakit? Tama ba? Yeah, it's hard. Sinong bato mo? Si De La Rosa? Iron? De La Rosa. And then, ganun talaga. Pero ngayon, nabanggit na word kanina ni Tama ba yun? It's hard? Tama ba yung yung dinugtong ko? Tama yung punchline. Dahil dyan, meron kang sabihin mo, salamat, Matching. Salamat, Matching. Ay, hindi po ako magmumura. Huwag ka magmumura. So, life talaga, we will have, cycle yan ups and downs. So, ito ngayon, isa sa down ng life mo. Kung may kakilala ka, kamag-anak ka, na talagang nahirapan talaga ngayon, di ba? Nawalan ng trabaho, nagsarang kumpanya, may business, na naghirap, may kamag-anak na nagkasakit, di ba? Na hospital. Mahirap talaga. At ngayon parang mahirap maging masaya, pero sinasabi namin ngayon, isa sa lessons na masabi ko is dapat maging positive outlook. Positive Wag lang sa coronavirus. COVID. So mag-mask lagi. So be positive. Dadaan, malalampasan natin to. So yung kung ano mang pinagdadaanan natin ngayon sa buhay, baka ito rin yung maglalabas ng mga opportunity. Tulad kami, tingnan mo. Tama. Pandemic. Ngayon kami nag-open ng aming podcast. Wow. Yan. Di ba? Doon lalabas yung creativity na idea. Walang pandemic, di. Swerte. Malas nyo. Nag-pandemic, lumabas kami. Oo. Malas pa. Mas na malas. So, yun lang gusto kong sabihin. Tama, Rod. Cycle, Rod. Na. So, kung mahirap ngayon. Sa buhay, habang may buhay, may pag-asa. Yan. Agree. So, I think, Dahil dyan, dahil okay dyan, tumagal ka sa kakapakinig sa episode namin na to. so yun. I think, parang okay naman parang konti lang naman na share natin. Hindi naman ganun kadami. So, parang pwede na natin tapusin siguro. Baka dumami pa yung ma-share natin. Sabi natin, konti lang. So, thank you siguro for joining us. Guys, thank you. Thank you. Ganito katagal. And hopefully. Congratulations for talaga victory yan. Thank you for no, seriously, thank you for joining us sa aming first episode. Thank you. Huwag kayong magsawa. Ganito lang to pero kahit paano ganito dito talaga. It's parang lang to, parang kasama tayo sa nakikwentuhan. Kwentuhan lang. Sana mayroong matutunan na mag-invite pa kayo guys. Mag-invite pa kayo ng mga kaibigan nyo, mga friends nyo para at least masaya tayo. Parang networking yan doy walang kaliwa. Pag dalawa kayo, tapos magkatabi kayo, binary yan, pairing. 500 agad yan. So thank you for joining us this week. So hopefully sama-sama ulit tayo next week. So thank you, Janelle, Rodney. Thank you. Simon. And see you. Thank you. Ingat. Maraming salamat sa pakikinig. Kung meron kayong katanungan o suggestion, maaaring magpadala ng mensahe sa aming email account usapangmatching@gmail.com at sa aming mga social media accounts. Hanapin lamang ang Usapang Matching page na may 3 unggoy na larawan sa Facebook at Instagram. Hanggang sa susunod na episode, paalam!